Hello mga manay! Good afternoon sa inyong lahat. So after yung intro natin kasi afternoon na dito sa amin. So it's already 11 p.m. 11 a.m. mga manay. So malapit na mag-afternoon. So afternoon na lang yung intro natin kasi paghahanda naman ng lunch. So ayan si Mr. ngayon ay gumagawa siya ng apoy dito kasi mag-ihaw-ihaw kami ng isda. Tapos yan mga manay ay gumagawa si Mr. ng yung tuyukana ng pabo. Ayan, at dito mga manay ay lalagyan ni ang aking bina ng mga bulaklak niya. Ayan, di-plaster na ni mga manay. Ayan, trinima na yung mga bulaklak. Ayan, kasi nasira to sa paggawa ng bahay namin. Daming di-plaster. Ayan, inutusan siya doon. Sugba-sugba kami dito. Ihaw-ihaw. Ayan. So, ayan na yung isda na inihaw ni Mr. Ito ay isdang, kasi tawagan ikaw. Haul-haul. Haul-haul? Sardines sa tagpo. Haul-haul ito daw mga manaiwan ko. Tamban pa na tagpo. Tamban daw to na malaki mga manayin. Inihaw ni Mr. Kapsi. Palagi nang magprito. So, ihaw-ihaw na naman. Hindi tayo gagamit ng oil. So, yan. Twin yun is Mr. na kiskisan. So, ama na. Pagama yun? Tumayon pa. Saan yung mga tanim mga manayin? Mapuno direkta no. Dahil na kalilisi din. Ayan, magpuno na dito matanim mga manatanim ni aking binan mga manay mahilig sa tanim na mga bulaklak ba. Ako ang kahiligan ko ay yung mga halaman na mga gulay yung hilig ko mga manay, yung mapakinabangan talaga. Sa kanila, ang hilig nila ay for your eyes only. Meron akong cactus dito mga manay noong hindi pa yung bahay namin, yung dating bahay pa namin, ayun yung mga cactus ko. Hala, nawa lagi itong isa na ara. Ay, maluto lagi siya. Wala yung maliit. Hala, gilabay man siguro. Gilabay gudi eh. Yung anak niya mama na hindi nila alam na meron pang anak nito. Yan ang tinapon. Yung katulong kasi ng mama ko ang nag-arrange. Yung ingay ng pabo, ayun mga manay, baka alam niya na ihawin na siya. Itso no ni Mr. Bukas mga manay. Ayan. So ito yung weather natin, mainit. Buti na lang mainit para makaihaw-ihaw tayo dito sa labas. Ayan. Hello mga manay. So wala na dito yung mga bata kasi inihatid na ni Mr. So ngayon ay maglilitsyon si Mr. ng pabo kasi ngayong araw na to ay birthday ng aking mother-in-law mga manay, ugangan sa Bisaya. So ayan, ready na siya. Ano sa man? Ako sa nitimbang be. Ay, timbang na mo? Timbangan? So ayan, dito niya ililitson mga manay, siya lang yung maglitson. Tapos siya yung gumawa niyan kahapon. Nakita nyo naman na kiniskisan niya yan. So ayan, kunin ko daw ang timbangan kung magkano ng kilo ng pabo. Meron kasi kaming timbangan dito mga manay kasi dati nagtitinda kasi kami ni Mr. nung wala pa siyang trabaho ba, tapos yun naglalako kami ng kahit na ano-ano, kaya meron kaming timbangan. Pila man na siya ka kilo dati, Kav? So yan, dito namin ilitson mga manay. Pilan niya sa kilo. Yan ang regalo ni Mr. sa kanyang mama kasi wala kaming pera na ibigay. So yan na lang mga manay. Pila? 3 kilos. Dako no? 3 kilos? Pila kaya ang kilo ana og ka ng ibaligya? Kapor din. Ha? 3. Kapit mo upat. Pilang kilo anak Kaps? Paliton ni mo? 350. Ha? 350. 350 pala ang kilo niyan mga manay. Tapos pagpalit ni mo, pila man pagpalit ni mo ana una? 1 to? 350.
Maura dahil yapon. Tingnan po. Wala nito. Pila pa yan nakabulan na? Ay, isa kabulan, no? April pa. April. 2 months na po de. Ang tagal niyang nagtubo mga manay. Ihawi na yan mga manay. Kaya dapat sana ay sa birthday niya. Kaso nag-duty si Mr. So hindi siya nakapag-duty. Hindi siya nakapag-litso nito mga manay. Kasi duty niya. Kaya ayan, hindi na lang kami naghanda dito sa bahay. Doon na lang sila sa stasyon sa kanyang tinatrabahoan. So dito niya ililitson mga manay. Siya lang yung mag-isa maglitson. Pumunta pala kanina si Mr. sa Hamugaway mga manay at kumuha siya ng daming tanglad. Ayan. Madaming tanglad kasi madami kaming tanim doon sa Hamugaway doon. Ang Hamugaway ay isang lugar na sakop ng Bayugan, tapos doon bukid yun ng aking binan mga manay, tapos madaming tanim na tanglad. So ayan, pinadugo na ni Mr. yung pabo. Ayan oh. Basa pa na, guys. Ayun. So yun, nagtagtag si Mr. ng My tanglad style. mga manay. Ano daw niya, i-marinate daw niya yung tanglad. Iya pa may tasanggon. Stress pa. Init ka? Init na? Dili akong himulbol. Ang ininit ka ni marinate ko ni. Style niya daw yan sa pagluluto ng mga manay pabo. Kakaiba yung style. Mabango talaga yung tanglad ba? Oy? No? So, English kini anak ka? Sana? Ano ba yung English anak? Lemon. Lemongrass. No? Mao din nahumot siya. No? Marinate daw niya yung Pwede ako kanina. tanglad. Ayan, paanohin na ni Mr. yung ayan, patayin na niya. Lagyan na niya ininit kasi tanggalan na niya ng balhibo. Mamaya pa kasi gabi yung kainan sa birthday ng aking binan mga manay, kaya ayan, okay lang na ngayon na tanghali pa muna yan. Ilitso ni Mr. So ayan, tinanggalan na ni Mr. ng balhibo. Ako na ako ng gani. Kung ano? Turkay. Mamauha ni yung glitson. Lami ka na, Caps? Lami ni baho ni First ga. time Baho ni kumain gas. pabo mga manay. Humukha pod na. Mura nagpato or manok? Dapat ini 12 hours ni marinate. 12 hours? Na, Loy. Nabubuan na nag-inom. Oo, yan ang natanggal ng balibo. Daron niya ilitson te. Mo na yung gikabisihan gahapon. Kuanan og mga paniw kahoy, yung gipanipis ba? Yung ulan da yun, Caps. Amazing din. Mag-anak ka. Amazing. Ako pa yung balibo niya. Ito, may parang ano. Litson pabo. Sumaman ko pato. Salamat po sa ito. Noon, lamit manok. Ang ganda eh. Lamit yung manok. No? Itambok. Itambok. Iyan, tinanggalan na ni Mr. ng mga laman loob ang pabo. Dako-dako, may ay siya. Wow. Iyak. Yan, gagawa si Mr. ng paglalagyan ng kanyang litsunan. So, dyan na ipapasok yung katulad niyan, oh. So, ayan, marinate na ni Mr. yung pabo, mga manay. Nilagyan niya ng tanglad, mga lamas, mga sibuyas sa Tagalog, yung mga, yung
paminta na durog, tapos nilagyan niya ng ahos, bombay, ganun. So nilagyan niya dito itong mga manay kasi wala na kaming ibang paraan na para mo down siya ba kasi ito pabigat siya, ayan. So ito na lang yung nilagay namin para maging pabigat. So ngayon nagluluto si Mr. ng ulam namin sa lunch kasi mamaya pang gabi ang kainan, ang party. So ayan, ano na siya. Bili siya ng ito sutanghon mga manay kasi sabawin niya, tapos ito din lagyan din niya ng mga karni, ayan, karni at ito baboy, tapos lagyan niya ng gulay mga manay na pichay, ayan, pichay at saka tanglad at saka carrots, ayan. So siya nagbili niyan mga manay kasi sabaw daw siya. At saka kumuha din siya ng tanglad, yung tanim namin, ayan. So nagkuha na siya ng ng mga manay, tinanim namin doon sa kilid, ayan. Pagkinabangan na talaga yung tanim, tumubo na. Sabaw ni mo, Kabs. So sinundo pa ni Saldis si Phyllis mga manay. Ay, nakarating na ata sila. So ito na yung kwarto ni Ate Fiana, ayan. Ito, ayan. Dito yung mga damit niya, ayan mga manay. Dito ko na lang ilagay kasi yan mga manay, sira na kasi yung niya, Durabox. Ayan, so ito yung towel. Ayan, so ganito yung kwarto niya. Ito mga manay, ito yung mga damit niya na luma. Phyllis! Andito na pala si Phyllis mga manay. Phyllis, How's your school? Kita kas kwarto ni Ate Be? Hindi nakatag. Hindi na daw katag mga manay kasi medyo katag kasi to kanina, tapos in-arrange ko mga manay. Ayan. So yan mga manay, pinasok na ni Mr. sa kanyang leksunan. Ito, itong kahoy na to. Ayan. Lagay niya yung mga lamas. Katapos niyang marinate yung pabo. So yan, nagpaano na din siya dito, gawa ng apoy. Ayan mga manay. So ang oras pala ngayon mga manay ay alas 3 kasi 3 oras daw to gagawin mga manay kasi 3 hours lang yung paglilitso ng pabo. Yan, parang itsun manok din to. Pero malaki to siya mga manay. Parang mas masarap to siya kaysa sa manok. Ayan. So magtuyok-tuyok si Mr. dito mga manay. Pasensya na kayo mga manay kasi nakahubad si Mr. Ayaw kong makuha siya sa video pero nakunan ko saglit. Ayan. So buti na lang mga manay ay mabuti yung panahon. Maganda yung panahon natin. Sana ay hindi siya uulan ba. Yung panahon ay parang uulan na hindi, ayan hindi naman makulimlim pero sana hindi siya uulan para hindi mabasa yung natin pabo dito. Pero nagready na si Mr. ng ganito para paglagyan ng yero kasi madami kaming yero mga manay lagay namin doon kasi yung yero mga manay ay mga dating mga lumang yero namin noon nung nagpagawa kami ng bahay, so nilagay namin doon sa kilid. So may gamit pa din yung yero na mga luma, tapos yung mga yero na iba ay nilagay namin doon sa hamugaway doon sa aming bukid. Alam nyo mga manay, may chichika pala ako sa inyo. Yung si Phyllis pala mga manay ay nakawatan siya ba, nakawatan siya ng kanyang classmate. Asin siguro sa sobrang hirap ng buhay mga manay at saka walang baon yung classmate niya, kaya nagawa yun ng bata na nakuhaan o kinuhaan si Phyllis ng baon. 20 pesos yung kinuha mga manay, tapos super sabi ni Phyllis na pero kilala ni Phyllis kung sino yung kumuha, yung classmate daw niya na lalaki, pero hindi na lang niya kinonfront kasi naisip ni Phyllis na baka wala ding allowance. Pero sabi ko sa niya, mag-careful na siya, ilagay niya yung baon niya sa kanyang bulsa ba para hindi makuhaan kasi siya naman yung kawawa kapag walang parating pera kapag
kasi may kumukuha na classmate niya. So, yun. Kaya ngayon mga manay, hindi nag-aral si Pilis kasi na wala siyang allowance kanina kasi nga kinuha ng classmate niya yung baon niya. Pero okay na lang mga manay kasi okay na lang yun kaysa si Pilis ang yung mawala sa paaralan, di ba mga manay? At saka, siguro sa buhat ng kahirapan ng buhay kaya nagawa ng bata yun, magnakaw siya mga manay. So yung kawat pala mga manay ay word yun ng Bisaya, nakaw ang Tagalog. So yun si Saldi, ayan, ready na niya. So ayan, ito pala mga manay ay to mga carpet to sa kwarto ni Pilis. Niyab-yab ko, nilagay ko sa labas ba. Tapos kinuha ni Mr. kasi baka mabaho siya. Kasi dyan ko na lang sinampay. So, ayan. Nagpailaw na si Mr. dyan. Gumawa na siya ng apoy. Mga manay yung mga kahoy na ginawa niya, nilagay niya ay yung mga kahoy na yung bahay namin bang na sinira dati kasi gawa sa kahoy kasi yung bahay namin dati. Ngayon ay gawa sa semento, tapos gawa ng cladding. Ayan. Ito na yung bahay namin mga manay, yung kilid ay cladding at saka half cement. Hindi pa to na finishingan kasi wala na kaming budget, na naubos na yung pera namin kasi super mahal ng paggawa ng bahay. Pero dito sa loob mga manay ay semento. Ayan semento dito. Yan, doon din semento. Pero kaya ganun yan yung hitsura kasi nga blinag ko na yan dati kung bakit ganyan ang hitsura ng pintura namin. So kanina pala mga manay naglaro para sa ito mga manay isa niya to pinsan to kay Pilis. Mahilig kasi si Pilis ng skateboard. Yan hindi si Pilis nag-aral kasi na-worry siya mga manay kasi nga ninakawan siya ng classmate niya, pero wala namang ngayon kasi may meeting din yung teacher nila 2:30 kaya hindi na lang din siya nag-aaral. Tsaka super disappoint na din siya kasi nga yun ninakawan siya ng kanyang classmate. Pero okay na lang. So sabi ko sa kanya na mag-ingat siya at huwag na masyadong ilagay ang mga pera kung saan-saan para hindi siya nakawan ng kanyang classmate kasi nga sa sobrang hirap na panahon ng mga manay, yung iba gumagawa na lang ng mga bagay na hindi dapat gawin para magkapira kasi nga sa hirap ng buhay. Halakas, nagtaligsik na. Ayun mga manay, may ulan na. Nagtaligsik na. Yan, kukuha si Mr. doon ng yero. Ilagay niya dyan mga manay. Ayan may clouds na itim. Ulan na talaga siguro. Kumuha si Mr. doon ng yero para ilagay niya dito. So ayan ang mga manay, nilagay na ni Mr. ang pabo sa apoy. Ito ka na itubuan mo ka sa electric. Wala ganit. Buhat pa. Natipan na niya kasi umulan kanina pero ngayon hindi na naman. Tingog man na.